Magandang umaga po. Pagpalang araw ng linggo sa umaga nito. At muli ako'y nagagalak, nasasabik dahil last week, no? Parang talagang pag ako'y nandito po, ano yung aking kasabikan na maging bahagi ng ating pagsama. Next week, ako pa rin. May request o may pwede naman. Parang tuloy-tuloy yung aking ano po. Wala kasi ako schedule sa iba. Kung gusto mo lang naman. Nag-request pa po iba po yung kagalakan kasi pag dito sa Imus Kasi halos ang lahat po ng nakikita natin dito ay mga kapatid na maalap ang iyong pananampalataya. At yun ang nais ko pong ibahagi sa umaga nito. Kung kaya't napili ko ang isang libro sa Lumang Tipan na kung saan itong aklat na sa Old Testament na to ay isa sa pinakamaikling aklat sa Old Testament. Siguro po hindi pamilyar sa inyo yung tinatawag na Book of Haggai. Ngunit kung babasahin po natin itong Book of Haggai na ito ay napakalalim ng kanyang mensahe na nais ipahiwatig at ipaalam sa tao. Kaya itong araw na po ito ay bahagi na rin ng ating Bible study and at the same time, idugtong ko na po ang sermon nang sa gayon ay mabigyan tayo ng ano ang kahalagahan kung bakit ang bawat isa sa atin ay sa kabila ng magulong pamumuhay, sa ngayon, tayo ay naririto. Nagsusumikap. Nagbibigay at naglalaan ang bawat isa sa atin ng oras. Iiwanan natin yung ating mga ginagawa sa ating mga tahanan, sa ating mga gawain. Ngunit ang bawat isa sa atin ay naglalaan ng ilang oras para sa mga gawaing makadiyos. Ang libro ng Haggai po ay isinulat sa panahon na kung saan ang mga tao noon ay masyadong abala sa buhay nila. Kasi nung panahon na yon ay mula nung sila ay nilabas sa pagkakabilanggo o sa lupain na kung saan ay nabihag ang mga tao noon ng Babylonia at sila ay namuhay ng hiwalay uli. Nagpasimula ng kanilang mga bagong pamumuhay. Ang mga tao po noon ay nakalimot sa kanilang banal na responsibilidad para sa Panginoon na kung saan sila ay inutusan. Inutusan sila na magtayo ng templo na kung saan ay gaganapin nila ang kanilang pagsamba sa Panginoon. Ito yung panahon na kung saan imbis na unahin ng mga tao noon ang mga gawain para sa Diyos, ay inuuna nila yung para sa kanilang mga pansariling gawain, pansariling kalooban. Inuna nila yung mga kung ano yung mga bagay na makakapag-please sa kanila. Sa panahon natin ngayon, ito ay nangyayari. Ilan ang porsyento, ilan ang bilang ng Pilipino sa ngayon? 118 million po tayo as of this year, ang total population natin. Yung bilang po natin dito sa kongregasyon natin, ilang milyon ka? 2 milyon, 3 milyon, ang dami po natin. Diba po? Pag ilang milyon tayo lang, wala pa po tayo sa ilang porsyento. Pero nandiyan po ang Diyos sa gitna natin. Kasama po natin sa pag-aaral sa araw na ito. Bakit po nasabi? Maraming mga kongregasyon na marami silang bilang.
Kahapon po ako yung nagsisearch, nakita ko ang bilang ng mga KIM, or nakita ko po. Lubhang nakakatuwa, mga couples for Christ, isang buong araneta yata yung isang malaking Coliseum, ay napupuno nila ang bawat kapilya ng INC, linggo-linggo, mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, 7 araw, laging puno. Pero isa lang po ang binigay sa ating araw ng pagsamba, ha? Linggo po, pero kulang pa tayo. Pero sila po napupuno. Hindi natin alam, baka tayo may mali at sila ang tama, o baka naman dahil mabilis at madaling makapasok ang isang kamelyo sa butas ng isang karayo kaysa sa ating ginagawa. Kaya dapat po tayo ay maging maingat. Tayo po ay dapat maging mapagmasid, mag-aral, magpatuloy sa paglago, para sa paglago ng ating mga pananampalataya. Maaari po na kung minsan pinag-aaralan natin at kung kayo po ay mag-o-obserba, bakit ang mga ganitong uri ng mga pananampalataya ay mas higit na nabibigyan ng dami, ng atensyon ng maraming tao, samantalang ang isang tunay na aral na kung saan ay nabibilang ang bawat isa sa atin dito sa ating panambahan ay ilan ang ilang mga tao na pumunta dito. Kasi wala po silang convenience or maaaring may kulang sa atin. Okay? Stricto tayo dahil tayo ay conservative. Na lahat ng ating mga tinuturo, pinag-aaralan, ay nasusulat lamang sa banal na kasulatan. Wala tayong mga programa na kung saan ay nagbibigay ng pagkakataon ang iba na umawit sa harapan, sumayaw, gayon din kayo, hindi kayo tumatalon-talon sa inyong kalagayan para umawit na ginagawa ng iba. Ngunit kung magiging observant po tayo, ayon sa aklat ng Hagay, na kung saan ang pangunahing mensahe po ay unahin ang Diyos at magiging maayos ang lahat ayon sa kanyang kalooban. Ito pong aklat ng Hagay na ito ay mayroong 3 pangunahing tauhan sa banal na kasulatan. At itong 3 pangunahing tauhan na ito ay nag-contribute o naging bahagi upang ang mga tao noon ay muling bumalik sa kanilang maayos na pananampalataya at pagsamba sa Panginoon. Okay. Sila ang mga pangunahing tauhan sa Hagay na may iba't ibang klase ng responsibilidad. Gayon din po ito na maaari nating i-apply sa panahon natin. Maaaring ako sa paraan ng pagtuturo, si kapatid sa paraan ng paglilingkod, si kapatid sa paraan ng pag-aaral, si kabilang kapatid para sa ilang mga gawain. So, tingnan po natin kung ano yung nakasulat sa Hagay at kung ano po yung equivalency ng kasulatan sa banal na kasulatan po, sa bagong tipan. Ito yung sinasabi ko kung 3 pangunahin na kung saan ay tauhan sa panahon, sa libro o sa aklat ng Hagay. At itong 3 tauhan na po na ito ay nagpakita ng mga godly characteristic. Okay? Kung kaya muling na ibalik yung pananampalataya at pagsunod at responsibilidad na kung saan ay naibalik ang mga tao sa Panginoon. Sa panahon natin ito na ngayon,
ay maikukumpara natin ang buhay natin noon at ngayon.